Dahil sa labis na pagmamahal sa kanyang asawa, ay nagbulag-bulagan siya sa kakulangan nito, kaya't nakabuntis na ito nang malaman niya. Alamin kung paano niya parurusahan ang kanyang taksil na asawa at ang matinding karma ng kabit nito. Akala ni Maxine magkakaroon na siya ng masayang buhay sa pamamagitan ng limpak-limpak na salapi. Tila palasyo na ang kanyang bahay, habang naghalera naman ang kanyang mga sasakyan sa malawak niyang garahehan. Ngunit ang kanyang pangarap na masayang buhay ay unti-unti niyang nararamdaman na bumabaliktad. Si Maxine ay nagmula din naman sa may kayang pamilya, ngunit mas nagkaroon pa siya ng kakayahan sa buhay mula nang mapangasawa niya ang business owner na si Dominic. Sa gandang taglay ni Maxine ay hindi na tinignan pa ni Dominic ang estado ng kanilang puso, dahil nga naniniwala siya na ang puso ay natuturuan. Ngunit sa paglipas ng panahon at taon ay unti-unti na lamang nawala ang atensyon ni Dom sa kanyang asawa dahil sa hilig nito sa pagnenegosyo. Masarap sa tenga na himig ng mga ibon ang nagpagising kay Maxine. Nag-iinat pa siya noon habang nakahiga sa malambot niyang kama. Kasalukuyan siyang nasa probinsya dahil isang buwan nang hindi umuuwi ang kanyang asawa. May project umano ito na kanya namang naiintindihan. Binuksan ni Maxine ang bintana ng kanyang kwarto at sumilay sa kanya ang napakagandang pagputok ng araw na may katamtamang init na dala na humahalik sa kanyang balat. Napangiti siya. Grabe din kasi ang pagkamis niya sa lugar na ito. Malayong malayo kasi ang Manila sa probinsya, lalo na sa bahay niya na walang ibang maamoy kundi ang amoy ng aircon, na kung hindi palagyan ng pampabango ay wala talaga. Para kay Maxine ay mas masarap pa ring langhapi ng natural na halimuyak, lalo na ng mga palayan. Ngunit ganoon na lang kabigat ang pagbuntong hininga ni Maxine nang hindi niya maalis sa kanyang alaala ang katotohanan. Mas napaprioritize na rin kasi ni Dominic ang kanyang trabaho kumpara sa kanya na asawa. Halos mula nang magsama sila ay ilang araw niya itong nakakasama ng mahusay. Lahat na nga ng paglilibang ay ginawa na ni Maxine, pag-iinom at pagsusugal, pero alam niya naman na wala itong magandang dulot sa kanya. Kaya itinigil niya rin, lalo at siya rin naman ang naapektuhan. O ano, at isang bakol na naman ang mukha mo dyan. Halika't kumain ka ng mainit na pandesal, tamang-tama, at may hinanda ang mommy mo na tsokolating kape. Bagaman mayaman sina Maxine, ay hindi nila kinaliligtaan ang pagkain sa umaga ng mainit na pandesal na may puting keso. Maya-maya lang ay pumasok ang mommy na dala ang isang sobre. Oh, ano ba ito? Anang daddy niya nang iabot sa kanyang sobre. Binuksan iyon ng ginong. Aba, isang imbitasyon mula kay Mayor Hernandez. Tumango ang mommy ni Maxine. Kaarawan niya yata at mamayang gabi gaganapin. Saad naman ang ginang matapos ay tumingin kay Maxine. Sumama ka mamaya. Huwag mong masyadong isipin ng lungkot anak. Lalo ka lang mai-stress. Dagdag pa ng mommy ni Maxine habang hinahaplos ang buhok niya. Kilala mo ba si Limo? Tanong ng daddy niya. Napangiwi si Max. Masugid niyang tagahanga iyon noon. Kaya't bakit niya makakalimutan? Iyon nga lang ay hindi mahilig sa nerd si Maxine. Kaya hindi ito pumasa sa kanya noon. Bukod kasi sa naka-eyeglass ito, ay Rizal cut din ang hairstyle nito. Dad, please, huwag yun ang ipaalala. Abang batang to. Ana ng daddy niya. Bilog ang mundo. Baka ikaw ang hindi noon pansinin, oras na nagkasalubong kayo. Tumatawang saad ng daddy niya, pero umirap na lang siya. Wala na siyang pakialam kung hindi siya noon pansinin, kahit paano pa ang itsura ni Limousine, lalo at kasal na rin naman siya. Maxine's point of view. Kailangan po ba na ganito ka-formal? Nakangiwing usal ko. Dress kasi ang pinusuot sa akin ni mommy. Kahit birthday party lang naman iyon. Hay naku, maraming kilalang tao dun, kaya't huwag ka nang magreklamo. Anang mommy niya. Pagkarating nila sa event place, ay simpleng handaan lamang ang naroon, pero cater ang dating.
Agaw pansin ng ibang mga politiko na karamihan ay kilala ni Maxine. Inikot niya ang kanyang paningin hanggang sa mapansin niya ang isang lalaki na nagmamasid-masid sa paligid, dahilan para magtama ang kanilang paningin. Kahawig ng binatang iyon si Zayn Malik, na crush ni Maxine kahit may asawa na siya. Naningkit ang mata ng binatang yun nang hawiin ni Maxine ang kanyang buhok pakanan at pilit na kinikilala kung sino ba ang babaeng nakikita niya. Limousine's point of view. Maxine? Nasambit ko sa aking sarili. Hindi ko alam kung siya nga ba iyon, pero malaki ang pinagbago ng kanyang muka at obviously, hindi niya rin ako nakilala. Ngumisi ako at akmang lalapitan siya nang mamataan ko ang lalaki sa likod nila. Dominic Corto. Sumama ang mood ko. Pati ba yun ay in-invite ni Gozon? Wala siyang taste. Umirap ako. Sa halip na pagtuunan ko ng pansin yung babae, ay doon ako nag-focus kay Dominic. Siya yun, hindi ako pwedeng magkamali. Dama! Napamura ako. Bumabalik sa akin ang galit ko. Siya lang naman kasi ang dahilan kung bakit kami nag-split ng girlfriend ko. He flirt my girl habang in a relationship kami. Ang walang yang gaya niya ay naiimbitahan din pala sa ganito. Nakataas ang kilay niya nang lapitan ko siya. May problema ka? Mayabang na aniya. Wala naman. Naimbitahan ka dito? Saad ko. Sino ka ba? Kung kausapin mo ako feeling close ka. Mayabang na aniya. Kaya naman sinukso ko sa bulsa ko ang kamay ko. Tsaka ako nagkibit balikat. I don't know you yet. I'm just passing by. At nakita kita, yun lang. Staff ka ba ng party? At trabaho mo ring makipag-usap kung kanino lang nang ganyan ka bastos? Mayabang na aniya. Kaya ngumiti ako. Do I look one? Sa pagkakataong yun, ay ako naman ang tumaas ang kilay. Guys, are you two okay? Dinig kong anang panibagong boses na kararating lamang kaya lumingon ako. Nakita ko si Gozon doon. Do I look okay? Tignan mo nga ang staff na kinuha mo. Masyadong bastos. Malakas na singhal niya kay Gozon. Nang hindi ko na siya matansya, ay binigyan ko siya ng malakas na suntok na kinaatras niya. Pagbati yan. Sa susunod papuputokan na kita para naman matandaan mo ko. Mayabang na sabi ko tsaka ko siya iniwan. Naglakad ako diretso sa party. Pagpasok ko sa loob ay umakyat ako sa itaas, sa ikalawang palapag. Baka hindi lang suntok ang abutin sa akin ng walang yun kung mag-i-stay ako sa ibaba. Ayoko nang makasalubong ang mayabang na yun. Sumandal ako sa malaking poste habang nakasuksok ang isang kamay ko sa bulsa. Ang isa naman ay siyang may hawak ng wine na nasa baso ko nang mapako ang aking paningin kay Maxine. Sa kapal ng tao doon ay talagang agaw pansin ang kanyang ganda. Palihim ko siyang pinagmamasdan mula rito. Bumaba ang mata ko sa makurbang katawan niya. Hindi ko akalain na magiging ganyan siya ka-sexy. Kung dati ay nagkagusto ko sa kanya, na akala ko ay limot ko na, ano na lang kaya ang damdamin ko ngayon? Nakagat ko ang ibabang labi ko ng palihim. Pilit kong inilalayo ang paningin ko sa kanya. Ngunit sa huli ay napupunta lang din ito pabalik sa kanya. Tumama ang mata ko sa maputing balat sa collarbone niya, pababa sa braso niya, para siyang kumikinang. Nawala lamang ang atensyon ko sa kanya nang may tumapik sa balikat ko. Si Gozon. I'm sorry, nabastos ka ba? Aniya sa akin pero umirap lamang ako. Kakatuwang isipin na hindi niya ako nakilala. Salubong ang kilay na saad ko. Sorry talaga, nakainom yata kaya mainit ang ulo. Ani Gozon, kaya inirapan ko siya. Magpasalamat siya dahil nasa mood ako kanina. Kung hindi, uuwi siyang nagmumumog ng dugo. Giit ko. Wag naman, manugang siya ni Tito Maximus, kaya hindi mo siya pwedeng saktan ng ganon-ganon na lang. Paliwanag pa ni Gozon, pero lalong sumama ang mukha ko. Tito Maximus, ibig sabihin? Oo, asawa siya ng long-time childhood crush mo. Kasal na sila.
Nang malaman ko iyon, ay para bang gusto ko biglang magwala. Nawala ako sa ulirat ng ilang segundo. Nag-init ang buo kong katawan dahil sa halo-halong dahilan. Ngunit malaki ang parte ng pagiging asawa ni Maxine sa kanya. Gaano na katagal? About 5 years, I guess. Pagkasagot ni Goso noon, ay nasuntok ko ang pader na nag-iwan ng kaunting mantsa ng dugo. Naging sunod-sunod ang pagmumura ko. That fucking cheater. Ilang taon na niyang niloloko si Maxine kung ganun. Nanggagalaiting wika ko. Cheater? What are you talking about? Ani Gozon. It's him. Ang buwisit na lalaking yan ang dahilan. Kaya nagloko si Roshan sa akin. Kasal na sila ni Maxine noon, pero pinatos niya pa ang girlfriend ko. Galit na sigaw ko. Naka-move on na ako. Nagagalit ako dahil halatang walang kaalam-alam si Maxine sa kagaguhan ng hayop na yun. Pinagmasdan ko ang pagdating ni Dominic. Mukhang nagkagulatan pa silang mag-asawa. I hate it. Hindi ko gusto na makita silang ganyan. Ayoko. Sumimangot ako. Bumulong si Dominic kay Maxine, tsaka ito naglakad palabas. Nakaagad namang sinunda ni Maxine. Oh, saan ka pupunta? Ani Gozon sa akin, nangakmang iiwan ko siya. Susundan ko sila. Baka kung ano pang gawin ng hinayupak na yun kay Maxine. Wika ko. Hindi ko na pinakinggan pa kung anong sasabihin niya. Isinuksok ko ang kamay ko sa magkabilang pocket ng pants ko. Tsaka ako naglakad ng mabilis pababa. Inabutan kong nasa garden sila at mukhang may seryosong pag-uusap. Kaya naman itinago ko ang aking sarili sa likod ng puno. Malapit sa kanila. Pabor pa nga sa akin dahil madilim sa pwesto ko. Hindi ka nagpakita sa akin ng halos ilang linggo. Hindi eh. Halos magdadalawang buwan na nga. Nanunumbat ang tinig ni Maxine. Naiintindihan ko dahil sabi mo related sa trabaho. What the heck, Dominic? Really? Tatangu-tangu habang hindi makapaniwalang aniya. Inuna mo pang pumunta dito sa party kaysa magpakita sa akin? Ganun ba? Gusto mo akong sampalin ng katotohanan na palagi akong second option? Singhal ni Maxine. I feel sorry for her. Matagal ko siyang iningatan noon at hindi ko alam na sa gago lang ito siya mapupunta. Come on, wife. It's not what you think. Pumunta ako sa inyo pero sarado ang bahay niyo. Kaya naman dumiretso na ako rito. May lambing naman ang saad ni Dominic. Nakakainis. Sa ganyang paraan niya ba kinuha ang ex ko? Wow, ang galing ah. O sige, pero after this party, saan ka napupunta? Saan ka napupunta? Inilayo ni Maxine ang kanyang mata sa kanyang asawa. Malambing nitong hinawakan ang balikat ni Maxine. And I fucking hate it. Babalik na rin ako sa Maynila. Kung gusto mo pa rin magstay dito, then alright. Kung gusto mo rin namang sumama sa akin ay mas maganda. Hindi ako sasama. Napalaglag ang pangako. Like what the hell? Talaga bang binibigyan niya pa ng way para makapambabae ang hayop na yun? She's fucking blind. Hindi ka rin naman makaka-on time kung nandun ako kaya bakit pa ako sasama? Malungkot na ani ni Maxine. Hinawakan ni Dominic ang braso nito. Tell me, hindi mo ba ako kayang piliin? Palagi na lang bang kailangan kong maghintay? Nakaramdam ako ng awa sa tonong ginamit ni Maxine. I'm still waiting para makabawi ka sa akin. I'm sorry, honey. I'm sorry. Niyakap ni Dominic si Maxine na lalo kong kinainis. Hanggang sorry na lang ang kaya kong matanggap sa'yo, hindi ba? Malungkot na ani Maxine. Maya-maya ay lumabas yung staff ng party at tinawag si Dominic. Marami daw mga matataas na tao na naghahanap sa kanya. Tara na sa loob, ipapakilala kita sa kanila. Wika ni Dominic, na kaagad namang tinanggihan ni Maxine. Ayoko, iwanan mo na lang muna ako dito, ayos lang. Ngunit sadyang manhid yata talaga si Dominic at basta na lamang siya doong iniwan. Naiwan nga si Maxine sa labas, kaya naman nagkaroon ako ng pagkakataon para silipin siya. Natanaw ko ang namumulang ilong niya habang ang mata niya ay nag-uunahan sa pagpatak ng mga luha. Awang-awa ako sa kanya ng mga sandaling yun
hanggang sa marinig ko ang malakas na hagulhol niya. Tila nakaramdam ako ng matinding awa sa kanya. Napailing na lamang ako. Kung pagbabasehan ko ang mga kilos ni Dominic, ay napakataas ng kanyang pangarap. At wala pa sa plano niya ang pagsettled ng pamilya. Ngunit katakataka kung bakit ninais niyang magpakasal kay Maxine. Gayong ang nais niya lang naman pala talaga ay magpakasarap sa buhay. Mag-travel kung saan-saan at mag-uwi ng kung sino-sinong babae. Maxine's point of view. Nasa baba ang aking mga mata habang patuloy na tumutulo ang aking mga luha. Napatigil ako nang may nag-alok sa akin ng panyo. Kahit ayaw ko, ay napilitan tuloy ako mag-angat ng paningin. Pagtingin ko, ayun ang lalaking nakita ko kanina, yung kamukha ni Zayn Malik. Sayang ang ganda mo, kung iiyak ka lang dyan. Ikaw pa naman yung center of attraction sa loob. Nakangising aniya at nahiya ako. Huhulaan ko, hindi mo ako nakilala, hindi ba? Matamis siyang ngumiti. Hindi eh. Sagot ko nang mapunasan ko ang luha ko. Limousine Cross. Inialok niya ang kamay niya sa akin. Nanigas ako. Literal na natigilan. Limo? Hindi makapaniwala na saad ko. Pinagmasdan ko siya mula ulo hanggang paa. Tumango siya. Napakalaki ng pinagbago niya. He looks wild and hot. I'm sorry sa words ko. Pero yun talaga ang nakakita ko kumpara noon na dirty nerd ang datingan niya. What have you done? Hindi kita nakilala. Ngiwing saad ko. Hindi. Baka ayaw mo lang akong pansinin noon. Kinikilig na aniya, kaya napangiti ako. Tumingin siya sa kamay ko. You're married? Pabulong niya. Oo, I'm married with the wrong guy. Kaya ka umiiyak? Tanong niya, kaya nagkibit balikat ako. Wala rin naman akong magagawa. Nahulaan na niya. Sige na, baka makita pa tayo nun at kung anong isipin. Enjoy the night. Aniya tsaka naglakad papabalik sa loob. Hindi na kami muling nagkita ni Limo sa party. Samantala bago naman kami umuwi sa bahay, ay nagpaalam na sina Mommy at Daddy patulak sa Maynila. Bakit hindi ka nalang sumama sa asawa mo? Ani Daddy sa akin habang nasa kotse kami. Hindi ko naman po siguro kailangang sagutin yan, Dad. Wala kaming magagawa, anak. Ikaw ang pumili ng lalaki na gugustuhin mo. Saad naman ni Mommy, kaya't hindi na ako kumibo. Pagdating sa bahay ay late na talaga. Kaya naghiwa-hiwalay kami papunta sa kanya-kanya naming higaan. Nakasuot pa ako ng pajama at sando nang magising ako kinaumagahan. Bumaba ako sa sala ng bahay. 6:00 pa lang noon ng umaga, kaya tamang-tama lang ang gising ko. Napansin mo rin ba yung pasa niya? Dinig kong ani Daddy. Sabi ni Mayor nasuntok daw ni Limousine at ininsulto daw ito. Sagot ni Mommy. Sa totoo lang, mahal, ayaw ko talaga ang dom na iyon para kay Maxine. Pero ayoko namang hahadlangan ng kasiyahan ng anak natin. Nalungkot ako. Hindi ko tuloy maiwasang mapatanong si sarili ko kung mali nga ba talaga ako ng desisyon na si Dominic ang pinili ko. Oh, gising ka na pala. Halika nga rito. Ani Daddy kaya lumapit ako. Naupo ako sa kandungan niya at yumakap. Gusto kong maglambing sa kanila ni Mommy. Kapansin-pansin ang lungkot sa iyong mga mata. Huwag mo nang masyadong dibdibin yan. Huwag ka nang malungkot. Talagang dumaraan ang mga bagay na yan sa mag-asawa, anak. Dagdag pa ni Daddy. Kung sakali po na makikipaghiwalay ako sa kanya, susuportahan niyo po ba ako? Hindi niyo ako ikakahiya? Tanong ko. Gusto kong marinig ang sagot nila. Alam na alam nating hindi pakikipaghiwalay ang sagot sa lahat, kundi masinsinang pag-uusap. Ngunit kung alin sa tingin mo ang tama, ay bakit hindi mo ito piliin? Basta ang nais ko lang ipabatid sa iyo ay ang pagdedesisyon sa pagpili. Tulad ng mga salitang nabibitawan ng pagdedesisyon, mahirap nang maibalik sa oras na nabitawan mo na. Kaya't piliin mo ng wais ang magiging desisyon mo kung ayaw mong pagsisihan sa bandang huli. Mahabang salaysay ni Daddy.
Tila nangingilid ang luha sa mga mata ko. Hindi ko kasi inaasahan na maririnig ko ito kay Daddy. Dad, nagkita na kayo ni Limo? Iba na po ang itsura niya. Hindi ko nakilala. Nakalabing saad ko habang kumakagat ng pandesal. Abay, kahanga-hanga ang batang yun. Kahit saan mo dalhin talagang nakikipagsabayan. Pagmamalaki ni Daddy. May malaki siyang farm dito at may business din sa Maynila. Stakeholder din siya sa malaking legal na pasugalan ni Governor Archie. Talaga, Dad? Gano'n na siya kayaman? Nirefuse kasi ng Archie na yan ang request ni Dom nung nag-apply siya. Hindi pa raw kasi qualified ang properties na meron kami. Aba, ano bang malay ko sa mga ganyan? Basta ang alam ko, mataas na rin ang naabot nitong si Limo na binabasted-basted mo noon. Saad pa ni Daddy kaya napalabi ako. Hayaan mo't magkakaroon din tayo ng panahon na makalibot sa farm ni Limosin. Hindi naman madamot ang batang yun. Ani Daddy. Ma'am sir, may bisita po sa labas. Si Sir Limosin po. Ani Manang Faye. Napatayo si Daddy. Dapat ay hindi mo na itinatanong sa akin ang mga bagay na yan. Hala sige at papasukin mo. Ani Daddy. Umayos ako ng upo nang pumasok si Limosin. Dala ang maraming prutas. Napadalaw ka, halika't maupo ka. Nakangiting ani Daddy. Nothing tito, gusto ko lang pong makipagkwentuhan. Saad niya. Umusod ako dahil yung katabing upuan ko lang ang available. Oo nga pala, tanda mo pa ba itong si Maxine ko? Nahiya ako sa tanong ni Daddy. Bakit niya naman ako makakalimutan, hindi ba? Yes, tito. Actually, nagkita kami kagabi. And also her husband. Sorry to say but I punched him. Hindi naman nagmamalaki ang tinig niya. Bakit? Anong naging problema niyo? Saad ko. Hindi ko masabi. Kung magkakaroon ka ng pagkakataon ay siya na lang ang tanungin mo. Aniya, tumikim si Daddy para mawala ang topic namin ni Limosin. Iho. Kung papayagan mo nais kong pasyalan ng farm mo. Gusto ko sanang ipasulit dito kay Maxine kung gaano kaganda ang sorsogon. Saad ni Daddy. Tumingin sa akin sandali si Limo sa kangumiti. Sure tito, kailan ba? Bakas ang pagkasabik sa tono niya. So far, wala naman akong gagawin today, kaya available ako. Matamis siyang ngumiti. Ano anak, okay ba sa'yong magala ngayon? Ani Daddy, kahit naman tumanggi ako, ay tiyak na hindi rin ako papayagan, kaya sumang-ayon na lamang ako kay Limo. Hindi ko in-expect na ganun kalawak ang lupain nila. Entrada pa lang ng bahay nila, ay kakainin na ang mansyon ni Dominic na tinitirahan ko sa Maynila. Nakakatuwa rin ang magagandang halaman sa paligid. May malaking fountain din sa tabi noon na nakakasiyang panoorin. Ang malawak na lupain ay nababalutan ng lunti ang damo, na para bang pinasadya para mukhang paraiso ang lugar na yon. Dito po tayo. Ani Limo, ang batang noon ay binubuli-buli lang nila. Ngayon ay parang hindi na maarok ang taas ng narating. Umulan nung nakaraang araw, kahapon naman ay panaka-naka, kaya asahan nyo na ang maputik na daan. Marunong po ba kayong mga bayo? Maya-maya ay buwelta niya kay Daddy. Naku iho, yan ang hindi ko pa nasubukan sa buong buhay ko. Kotse at motor lang ang naranasan kong sakyan. Hindi naman kasi ako nagkaroon ng pagkakataon na makapagbakasyon sa farm. Kagaya mo kaya hindi ko talaga nasubukan yan. Mahabang paliwanag ni Daddy na kinangiti ko. Alam kong dinedepensahan niya lang ang kanyang sarili para hindi siya mapahiya. Sa tandaan niyang yan ay talagang may takot kasi siya sa kabayo. Ipatatawag ko si Mang Carding. Siya na lang ang hawak kay Cosmo at ako naman kay Cleo. Ani Limosin. Cosmo? Cleo? Saad ko. Ngumiti si Limo na siyang ikinaikot naman ng mga mata ko. Nang malaman, nangalan pala iyon ng kabayo. Ako nang sasakay kay Carding. Saad kaagad ni Daddy nang dumating si Mang Carding. Dad! Kaagad nagiit ko. Ako na lang po kay Mang Carding. Sa taas ng tono ko ay napatingin sa akin si Mang Carding, habang si Limo naman ay inamoy ang kanyang sarili. Naligo ako bago pumunta sa inyo.
May hindi ba ako magandang amoy? Ngiwing Aniya sa akin, kaya pinangunahan ako ng hiya. Ang totoo kasi ay ayoko sanang sumakay sa kanya. I mean sa kabayong sakay niya dahil iniiwas ko ang aking sarili. Tsaka wala naman akong gagawing masama eh. Ngumiti siya. Ano pa nga bang magagawa ko? Ngayon ay heto na ako na nasa likod ng kabayo na pinatatakbo ni Limo. Okay ka lang dyan? Tell me kung nahihirapan ka ha? Aniya pa, pero ngumuso lamang ako. Hey, I ask you. Pinahinto pa niya si Cleopatra. Oo, okay lang ako. Matipid kong pagsagot sa kanya. Umugong ang malakas niyang tawa. Haha, please, huwag ka nang sumimangot yan. Just enjoy the view and relax. Gusto kong refresh ang isip mo kapag ako ang kasama mo. Aniya kaya napakurap ako. Napaisip ako kung naiintindihan niya ang kalagayan ko. O baka obvious nang nasa alanganing sitwasyon ko. May gusto sana akong sabihin sa'yo, pero hindi ko alam kung paniniwalaan mo ko. Kaya sa ngayon, kukunin ko muna ang tiwala mo. Tungkol saan? Your husband. Aniya. Napagmasdan ko ang likod niya nang wala sa oras. Bigla akong kinabahan. Sasabihin ko sa tamang panahon, pero sa ngayon, i-enjoy mo muna ang pagbisita mo rito. Yun ang gusto ko. Wala ka pang girlfriend? Tanong ko. Matagal na hindi siya nakasagot. Wala, hindi ako naghahanap. Aniya pero halata naman na may iniiwasan siya. Kaya minabuti ko na lang na itikom ang aking bibig at huwag nang magtanong pa. Huminto kami sa isang napakalawak na lupain kung saan samut-sari ang nakatanim. Nauna kaming dumating. Inalalayan ako ni Limo pababa sa kabayo. Kung hindi ko lang alam na may asawa ka na, iisipin kong dalaga ka pa rin. Lalo kang gumanda. Aniya habang nakangiti. Nauna kaming dumating, kaya't ganito na lang kalakas ang loob niya kung magtanong sa akin. Nga pala, why did you choose to stay habang ang asawa mo'y nasa Maynila? Hindi maganda sa relasyon ninyo. Sayang naman kung masisira ang marriage life mo. Aniya, hindi naman siguro. Busy si Dominic sa trabaho niya at kahit kailan ay hindi ako nagkaroon ng ibang dahilan. Hindi ako nag-overthink dahil hindi niya naman yun hinahayaan. Dapat na ba akong humanga? Nakangising Aniya, pero naroon ang sarcasm. Green flag na ba siya noon? Limusin, sabihin mo na nga, diretsuhin mo ko. Ano bang pinapalabas mo? Tanong ko sa kanya nang hindi ko na mapigil ang aking sarili. Marami lang siyang appointment, that's it. Nawawala ng pasensyang dagdag ko pa. At hindi ka nakasali sa appointment na yun. Tatangu-tangong Aniya na talaga namang sumampal sa akin. Naniniwala kasi ako na once na kumuha ka ng partner sa buhay, siya na ang magiging priority mo. Although magiging quite busy sa trabaho, pero siyang magiging pahinga mo. Ikaw naman, mararamdaman mong iisa pa rin kayo kasi kasama ka sa goal na binibuild niya. Sabihin mo, nararamdaman mo bang kasama ka dun? Stop it! Stop it, Limo. Ginugulo mo lang ang isipan ko. Wala akong ginagawa. Ngayon mo lang kasi na-realize ang katotohanan na wala ka sa pangarap na yun ng asawa mo. I'm in a relationship for almost 5 years. Katulad ni Dominic ay busy rin ako sa trabaho. Sa lagay natin ay pareho lang tayo ng sitwasyon. Panatag na sincere siya at faithful, but I was wrong. Dahil sa isang tukso ay sinubo kami kaagad ng tadhana. And I found her cheating on me. Nakangiting ani Dominic. Ngunit ang mga mata niya ay puno ng lungkot. Hindi ikaw ako. Magkaiba tayo. Kaya please, itigil mo ang pagkukumpara. Saad ko sa kanya. I hope so. Dahil hindi ko gugustuhin na masaktan ka. Nadanasin mo ang dinanas ko. Hindi ako nakasagot dahil dumating na sila daddy. Kaya lang dahil sa mga sinabi ni Limo, ay nagulo ang isip ko. Masyado naman yatang malalim ang iniisip mo. Nandito ka para mag-relax at hindi para mag-isip-isip ng kung ano-ano. Ani daddy kaya tumango ako. Inikot kami ni Limusin sa kabuuan ng farm niya
at kahit papano ay nalibang ako. "You should follow him." Maya-maya'y haya na naman si Limo. "May alam ka ba?" Pabulong na saad ko habang sinisilip si Daddy at mangkarding na nagkukwentuhan. Kung oo man ang sagot ko, hindi ko rin sasabihin sa'yo. Ikaw ang humuli dahil hindi ka rin naman maniniwala sa akin. Napakurap ako. Tsak na may alam nga siya sa mga pinagagagawa ni Dominic dahil hindi siya ganyan kung wala. Nang sumunod na araw ay nakagayak na ako noon patulak sa Maynila. Dahil sa mga sinabi ni Limo ay hindi ko maiwasang mag-isip kung ano-anong pumasok sa isipan ko at ganoon na lang kalakas ang guts ko na baka nga may iba na si Dom. Pero nilalakasan ko na lang ang loob ko at sinasawalang bahala ang mga bagay-bagay. Bagaman nakita ni Limo ang postura ko, ay si Daddy at Mommy pa rin ang inuna niyang kausapin. Kapansin-pansin din ang suit na suot niya. "Magandang umaga po. Ipakikisuyo ko lang po sana yung farm na kung pwede pakasilip-silip din po. Wala pa po kasi ako sapat na tauhan para matutukan yun, kaya't ipapakiusap ko po sana." "O bakit? Saan ba ang punta mo?" Ani Daddy. "Sisilipin ko lang po yung sale ng negosyo ko sa Maynila." Aniya, napatingin si Daddy sa akin. "Aba ito ring si Maxine ko. Tutulak din pa Maynila "Dad, kaya ko pong bumiyahe mag-isa." Pinangunahan ko na siya. Napatawa si Daddy ng malutong. "Wala naman akong sinabing sumama ka anak. Binanggit ko lang." "Kilala ko po kayo." Saad ko. "Hayaan na po natin si Maxine, Tito. Mukhang kaya niya namang i-handle ang sarili niya." Saad ni Limusin at hindi ko na lamang siya kinibo. Nagpaalam lang ako sa kanila matapos ay umalis na rin. Ilang oras din ang naging biyahe ko. Hindi pa ako ganoon kagaling mag-drive, kaya nag-commute lamang ako. Kaunting damit lang naman din ang dala ko. Sa totoo lang, ay hindi ko rin inugali na istorbohin ang asawa ko para sa kapakanan ko. I respect him more than anything, kaya napakahirap paniwalaan ni Limusin. Tulad ng dating gawi, pag-uwi ko sa bahay ay wala doon si Dominic, at tanging mga kasambahay lamang ang inabutan ko. "Good morning, madam." Bati sa akin ng isang kasambahay. "Anong oras umalis ang sir niyo?" Usisa ko. Pinasiglak ko ang aking tinig. Sa totoo lang ay mas pinipili ko na lang na maging pribado ang tunay naming pagsasama ni Dom. Walang nakakaalam ng kahit isa man sa aking mga kasambahay sa kung ano ang aking nararamdaman. "Ma'am, hindi pa po umuwi si sir simula nang dumating kayo." Napalingon ako sa kasambahay. "Anong sabi mo?" Saad ko. Bagaman kalmado, ay gano'n na lang ang kabog ng puso ko. "Opo ma'am, hindi pa po umuwi si sir." Pag-uulit pa niya, pinilit kong ngumiti. Ganun ba? Akala ko dumating na siya." Palusot ko na lang. Aakyat na ako. Paalam ko pa. Ang mga tuhod ko ay hinang-hina na humakbang sa hagdan hanggang sa marating ko ang pinto ng kwarto namin na dahan-dahan ko namang binuksan. Ang labi ko ay nangatal habang nanginginig ang aking kamay. Sunod-sunod kong pinakawala ng namuong kaba sa dibdib ko. Naupo ako sa kama at pinagsabay ang kabuuan ng aming kwarto. Hindi ko maiwasang hindi mapaluha. Itinatanong ko sa aking sarili kung anong klaseng sitwasyon ba ang meron sa akin at kay Dominic. Pakiramdam ko ay hindi ko siya kilala. Dala siguro ng pagod at matinding lungkot, kaya inaya na ako ng antok. Kinaumagahan na nang magising ako. Nasa loob ang isang kasambahay at naglilinis. "Good morning, ma'am." Aniya sa akin na may matamis na ngiti. Walang nabago sa kwarto, kaya tiyak na hindi na naman umuwi ang magaling kong asawa. "Iwan mo muna ako. Mamaya ka na lang maglinis pag alis ko." Saad ko kaya tumango siya. Nagpalit ako ng damit. Bala kong pumunta sa opisina ni Dom. Mahilig akong mang-surprise, kaya ngayon sisiguraduhin kong masosurpresa siya. Inaasahan ko na hindi ako papansinin ng mga staff ng building ni Dominic dahil madalang lamang akong pumunta rito. Sumakay ako sa elevator paakyat sa office ni Dom.
Paglabas ay nakita ko kaagad si Steven, ang kanang kamay niya. Ma'am, ano po't napasugod kayo? Aniya. Wala, gusto ko lang sanang kumustahin ang sir mo. Wika ko. But he's not here, ma'am. Inosenteng aniya. Then, where is he? Tanong ko pero ang labi ko ay nanginginig. Hindi ko alam kung anong susunod kong sasabihin. Ang paalam niya po kahapon nasa ospital daw po siya. Kakamot-kamot na saad ni Steven. Ospital? Bakit? Para saan daw? Kinakabahang saad ko. Ma'am, wag po kayong magpanik. Mukhang hindi naman dahil sa kanya. May bibisitahin yata. Hindi ko lang sure kung sino. Ani Steven, kaya tumingin ako sa kanya. Kung itatanong niyo po sa akin kung saan yun yun ang hindi ko po masasagot. Hindi ko po alam, ma'am. Aniya. Excuse me po, may gagawin pa kasi ako. Tumango lamang ako. Ano, mag-aantay na naman ba ako sa wala? Saad ko sa aking sarili. Matamlay akong naglakad palabas, bagsak ang aking mga balikat. Need help? Napatingin ako sa tinig na yun. Naroon si Limo sa harap ng building. Nakasandal siya sa kanyang kotse habang nakasunglass. Limousine? Anong ginagawa mo rito? Saad ko, nilapitan ko siya. Wala, bumulong si Cupid. Kailangan mo raw ng tulong. Aniya. Alam kong may hinahanap ka. Aniya kaya napagitla ako. May alam siyang talaga. Ipinagbukas niya ako ng pinto. Tara, ihahatid kita. Aniya pa. Sa totoo lang ay mas kinain ako ng kaba. Makikita't malalaman ko ang katotohanan. Pagsakay ko sa kotse niya ay sumakay na rin siya. Pwede mo bang sabihin sa akin ang nalalaman mo? Tanong ko sa kanya. Pwede, kaya lang ikaw. Ready ka bang malaman? Malala ba? Nangatal ang labi ko. Kung natatakot ka, pwede nating huwag ituloy. Magpanggap tayong hindi natin alam. Kaya lang kapalit niya na panghabay na tinik sa iyong puso. Aniya, naibaba ko ang aking paningin, tsaka ako nagkutkot ng kuko. Bumalik ang aking mata kay Limousine nang hawakan niya ang aking kamay. Trust yourself. There's nothing to worry. Alam kong makakaya mo yan. Aniya, kung ganun, sige, sabihin mo sa akin. Lakas loob na saad ko. Napabuntong hininga muna siya bago niya sinimula ng kanyang kwento. Nasabi ko na sa iyo na nagkaroon ako ng karelasyon at naging panatag ako katulad mo until I found that she's cheating on me. And that is with your husband. Nakangiting Aniya habang ako'y nanlalaki ang mga mata. Nung nalaman ko, huli na. Hindi ko sana sasabihin sa iyo kung bakit. Gusto kong kusa mong malaman. Nasa ospital sila right now. Nasa daan lang ang paningin ni Limousine ng mga sandaling yun, habang ako'y nakatitig lamang sa kanya. At doon ko naintindihan kung bakit niya nasuntok si Dominic ng gabing yun. Tsak na yun ang unang beses na nagkita silang dalawa personally. Gusto kong tibayan mo ang loob mo, matapos ay magdesisyon ka ng tama. Pwede mo siyang ipaglaban dahil kasal kayo at legal na mag-asawa. Pwede mo rin naman siyang bitiwan at sampahan ng kaso. Eksaktong nang sabihin niyo ni Limousine, ay huminto ang kanyang kotse sa napakataas na private hospital. Malayong ospital ito sa amin, at talagang hindi sasagi sa isipan ko na narito ang aking asawa. 4th floor, kids section, dengue ang patient. Bagaman putol-putol ang detalyeng binigay niya, ay malinaw kong naintindihan na may batang involved sa usapin naming ito. Nagkaanak sila? Naging emosyonal kaagad ang aking tinig nang itanong ko yon kay Limousine. Nakatunghay lamang siya sa akin at kahit hindi siya magsalita, ay alam ko na kung ano ang kanyang sagot. Nasaluko ang aking labi kasabay ng sunod-sunod na pagpatak ng aking luha. Ang mga kamay ko ay nag-umpisa na ring manginig kasabay ng pangangatal ng aking labi. Hinila ako ni Limousine at niyakap ng mahigpit. Kasabay noon, nang tapik-tapikin niya ang aking likod. Wala ka pang nakikita. Sinabi ko na,
Tibayan mo. Halos pabulong na iyon ang sambitin niya. Kaya naman tagos na tagos sa aking puso ang kanyang mga binibitawang salita. At alam ko na nakapaloob din doon ang kanyang malungkot na saloobin. Come on, face your fear. I know you. Hindi ka basta tumatalikod sa mga kinatatakutan mo. Kaya mo yan. Aniya pa, tsaka pinahid ang aking luha. Hinintay kong mawala ang lahat ng emosyon ko bago nagdesisyong bumaba sa kotse. Tinanaw ko ang ospital na yon bago ako pumasok. Kahit papano'y nawala na ang kaninang kalabog ng aking dibdib. May elevator din doon, kaya hindi ko na kinailangan pang dumaan sa matatarik na hagdan. Pasara na nga yung elevator nang pumasok ang dalawang nurses. Ikaw ang duty sa kids section? Dinig kong anang isa, napukaw ang aking atensyon. Oo, makikita ko na naman. Bakas ang kilig sa tono ng nurse. Sayang lang kasi, may asawa na si sir. Dagdag pa nito. Hay nako, kabit niya lang yung girl. Saad nung unang nagtanong. At paano mo namang nalaman? Diyos ko, hinanapan namin ng ID yung babae na dapat ay apelyido ni sir ang gamit. Biruin mong walang mailapag, kahit yung bata ay hindi din apelyido ni sir. Talaga? Nasa naman kaya yung legal na asawa? Nagtimpi ako. Hindi ko alam kung si Dominic ba ang pinag-uusapan nila. Kaya pinigil ko ang aking sarili na sumagot. Hinintay kong maglakad silang una bago ko sumunod. Sa kids section din ang kanilang punta. Excuse me, miss? Kuha ko ng atensyon nila. Sabay pa nga silang lumingon sa akin. Saan ang room ni Dominic Marasigan and his daughter? Napalunok ako. Doon din po kami dediretso. Bakit po? I'm his legal wife. Taas noo na saad ko. Nagtinginan sila at napangiwi. Ma'am, I'm sorry po. Aniya pero hindi ko sila pinansin. Saan ang room nila? Sinundan ko ang mga mata nila na nakatingin sa pribadong kwarto. Doon? Taas ang kilay na saad ko. Ma'am, mga bata po ang pasyente. Kaya kung maaari ay huwag po kayong gumawa ng gulo, ma'am. Nakangiwing saad ng nurse. Hindi ako sumagot, sa halipay naglakad ako. Ang kabog ng dibdib ko ay ganoon na lang kabilis. Pilit kong kinukumbinsi ang aking sarili na si Dominic pa rin naman ang makikita ko sa loob. Ngunit may kasama nga lang siya. Mas lumakas pa ang kabog ng dibdib ko nang hawakan ko na ang doorknob. Pinihit ko iyon at binuksan ng dahan-dahan. Hanggang sa makita ko sina Dominic at ang babaeng hindi ko kilala habang umiiyak sa dibdib ng aking asawa. Nang mga sandaling yun ay parang pinilipit ang aking puso. Buong akala ko'y masakit nang malaman mula kay Limo ang katotohanan. Pero mas masakit pa pala na makita ito ng harap-harapan. Ang luha sa aking mga mata ay tumulo ng sobra. Hindi ko inalintana kung sino pa ang makakakita sa akin. Hanggang sa ang tahimik kong pagluha ay unti-unting nagkatunog. At humantong sa paghagulhol na ikinatigil nilang dalawa sa pagyayakapan at kapwa na palingon sa akin. Hindi ko alam kung anong aking itsura. Nanlaki ang kanilang mga mata, lalo na si Dominic. Maxine. Aniya sa akin. Nabitiwan niya ang babaeng kanina, ay yapos-yapos niya lang. Maxine. Muling tawag niya sa akin. Wife. Aniya pero lalo akong napaiyak. Don't call me that way. I'm not your wife anymore and not going to be. Matapang na saad ko, kahit basag ang aking tinig at basa ng luha ang aking pisngi. Wife, let me explain. Pagmamakaawa ang nasa tinig niya. Para ano? Para magsinungaling ulit? Ngumiti ako ng mapait. Para pagtakpan ulit lahat ng kasalanan mo, lahat ng pagkakamali mo. Dominic, we promise to all people and God na magiging faithful tayo sa isa't isa, na magiging transparent tayo sa lahat ng bagay. But what the fuck is this? Luha ang saad ko. Nagkaanak ka habang binubuo natin wisely ang plano natin sa pagbe-baby. Hindi makapaniwalang sambit ko. Tumingin ako sa babae. Miss, I don't know who you are. Alam kong kilala mo ko. Masaya bang makipagtaguan? May excitement ba?
Yung mga sandali na nagtatawanan kayo na gumagawa kayo ng milagro, anong iniisip niyo habang niloloko niyo ko? Babae ka na katulad ko, pero binaboy mo yung pagkababae mo. May degree ka ba? Sa itsura mo mukha namang meron pero sa attitude, you look like a trash na mahilig mangolekta ng mga gamit na. Masaya bang mang-agaw ng asawa? Saad ko habang humahakbang ako papalapit sa kanila. Maging ako nga'y nagugulat sa kinikilos ng aking katawan. Isipin mong sasakit na ang aking nararamdaman, ay nagawa ko pa silang lapitan. Maxine. Tawag niya sa akin kaya nanggigil ako. Mabilis kong naisampal ng malutong ang aking kamay sa kanyang makapal na muka. Nakaagad nitong ikinabiling. Don't you ever call my name using your dirty mouth. Nanggagalaiting saad ko, pero ngumiti pa rin ako. Wala kang karapatan na tawagin ako dahil hindi kita kilala. Pero wag kang mag-alala. Hindi ako makikipagharimunan o makikipag-agawan sa asawa ko. You want him, then get him. Sayo na siya. Sayong sayo. Tumingin ako sa anak nila. May sakit ang anak niyo? Ngumisi ako ng mapang-insulto. Siguro ay naging manhid na ako dahil tumigil na rin ang aking luha at ang aking puso ay halos wala nang maramdaman. Sige, ipagdarasal ko siya. Ipapanalangin ko na dugtungan pa ang buhay niya, pero magiging kapalit ang paghihirap niyong dalawa. Saad ko tsaka ako tumalima. Maxine, don't leave me. Saad sa akin ni Dominic. Nilingon ko siya. Matagal mo na akong iniwan. Kahit umayaw ako, matagal ka nang umalis, mahal ko. Mapait akong napangiti. I'll choose you. Pumiyok siya. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanya. Pero ramdam ko ang sakit na nararamdaman niya. Kaya lang tulad ng sinabi ni Daddy, kung minsan may mga desisyon na hindi na kayang ibalik, tulad ng mga salitang ibinato sa isa't isa. You want to choose me? Napaluha ako. Bakit hindi pa noon? Bakit pinili mo ko kung kailan huli na? Ngumiti akong muli ng mapait, ngunit ang mata ko ay diretso sa pagluha. You can't choose me, Dominic, dahil ko talagang pinipili mo ko, walang siya, na mag-e-exist ngayon. Tukoy ko sa babae na ngayon ay umiiyak na rin. Siguro ay nasasaktan siya, dahil kahit nabigyan siya ng anak ni Dominic, ay hindi siya nito kayang piliin. Dahil sa mata ng tao at ng Diyos, ako ang legal. Ngunit hindi ako makikipagpaligsahan dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi isang karera. Hindi kanya dadalhin sa isang karera na alam niyang siya mismo ang taya at ikaw ang matatalo. Dahil ang tunay na definisyon ng pagmamahal ay hindi naghahangad ng anuman. Hindi naghahanap ng kulang sa halip, ay palagi itong puno. Palagi itong panalo. Umalis ako sa room na iyon na punong-puno ng bigat sa aking dibdib. Ang mga tuhod ko ay unti-unti kong naramdaman na nanghihina. Pakiramdam ko nga ay hindi ko kayang abutin ng elevator. Halos mapasandal ako sa pader habang hinahakbang ko ang aking mga paa. Kasabay noon ang pagtakip ko sa aking bibig para hindi makagawa kahit anumang ingay. Magpapasalamat na nga sana ako nang may kamay na umalalay sa akin at tinulungan ako nito na makatayo ng maayos. You look better now. Let's go. Ani limo sa akin, tsaka ako inalalayan pa sakay ng elevator. Nahiya akong umiyak, kaya minabuti kong kimkimin ko muna ang bigat sa aking puso. Nakalabas kami ng ospital nang hindi man lang ako sinusundan ni Dominic. Inalalayan ako ni Limo hanggang sa makasakay kami sa kotse. Hindi ako magtatanong, iyahatid kita. Saan mo ba gusto? Aniya. Gaano mo nakatagal na alam? Saad ko habang nakatulala at nakasandal sa upuan ng kotse niya. Tinignan niya ako. Hindi ko alam na asawa mo ang Dominic na yun. 2 taon ko nang alam. Bakit hindi mo sinubukang bawiin ang girlfriend mo? Kung ginawa ko yun, tingin mo ba hindi mangyayari to? Tingin ko walang dadamay sa'yo dahil pareho tayong lugmok. Alam mo, Maxine, kapag nagmahal ka, hindi naman kailangan makipaglaban eh. Kaya wala akong dapat nabawiin. Dahil kung alam niyang sa akin siya, hindi sana nagbunga ang kataksilan nila. Mahabang paliwanag ni Limo. May punto siya. Kahit anong gawin namin ay magloloko pa rin sila.
Ngayon, saan mo gustong pumunta? Aniya sa akin. Hindi ko pa alam. Ayoko sa bahay. Maaalala ko lang ang lahat. Saad ko. May bakante pa akong bahay dito sa Maynila. Kung gusto mo ay doon muna kita iuwi. Tinignan ko siya kaya ngumiti siya. Malinis ang konsensya ko, kaya wala ka dapat ikabahala. Kung ganun, bakit mo pa rin ako tinutulungan? Dahil mabuti kang tao, yun lang. Aniya tsaka ngumiti. Akmang aalis na kami nang may malakas na kumalampag sa kotse ni Limo. Naroon si Dominic at galit na galit ang itsura. Damn wife, bumaba ka dyan! Sigaw niya sa akin. Tsaka sunod-sunod na pinagahampas ang bintana ng kotse ni Limo. Buksan mo to! Ano? Kaya ba ganun na lang kadali sa iyong bumitaw dahil may bago ka na? Dinig kong sigaw niya. Tinignan ako ni Limo na para bang nagtatanong kung anong gagawin namin. Kaya umiling ako para sabihin na wag na lang pansinin. Maxine, lumabas ka dyan. Wag mong itago sa akin ang walang hiyang lalaki na yan. Ilabas mo. Galit na sigaw niya pa. Sige, hahayaan kita sa gusto mo. Pero kausapin mo ko. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ako kinakausap. Aniya pa kaya napilitan akong buksan ang pinto. Ano pa bang pag-uusapan natin? Saad ko. Kaninong kotse to? Bulyaw niya sa akin. Bakit hindi mo ilabas yung lalaki mo nang magkaalaman kami? Aniya pa. Lalaki? Huwag mo nga sa akin ibintang yung kalukuhan mo. Giit ko sa kanya. At bakit hindi? Ba't hindi mo siya ilabas? Giit din niya. Napakurap ako nang bumukas ang pinto ng kotse at bumaba si Limousine. Ikaw? Salubong ang kilay na Aniya. Kaya ba nandun ka sa party dahil may something na kayo? Ang lakas ng loob mo para saktan ako. Tumingin siya sa akin. Kaya naman pala may ipagyayabang hindi ba? Aniya at alam ko na ang ibig niyang sabihin, kaya malakas ko siyang sinampal. Ang kapal talaga ng mukha mo, no? Isipin mong nakakapagsalita ka sa akin ng ganyan, sa kabila ng kawalang hiyaan mo sa akin. Alam mo, Limousine, tara na. Masyado nang pagod ang isip ko para makipagtalo pa. Saad ko tsaka ko tinalikuran si Dominic. Pero kaagad niyang hinawakan ng kamay ko para pigilan. Talk to me. Aniya ngunit mahigpit na kamay ni Limousine ang humawak sa kamay ni Dominic para bitawan ako. Binastos mo na siya. Huwag mo nang dagdagan pa. May diin sa tinig ni Limousine. At bakit? Ano bang pakialam mo? Giit ni Dominic. Akmang susuntukin niya si Limousine. Pero mabilis na nahawakan ni Limousine ang braso ni Dom. At inikot iyon ni Limo papunta sa likod ni Dom, dahilan para mapangiwi siya. Hindi mo ako kilala? Girlfriend ko yung inanakan mo. Hindi ba niya nasabi sa'yo? It was an accident. Tinukso niya ako. Mahal ko ang asawa ko. Willing akong suportahan ang anak namin. Pero hindi ko siya mamahalin. Kaya magbalikan na kayo. Sigaw ni Dominic. Kahit ako'y nag-init din ang aking ulo. Nagulat ako nang iharap ni Limousine si Dominic. At malakas na sinuntok sa pangalawang pagkakataon. Anong sabi mo? Nanggagalaiting wika ni Limousine. Ang litid sa kanyang leeg ay hindi na niya naitago. Ibabalik mo sa akin ang babaeng pinagsawaan mo na. Matapos ay sasabihin mong mahal mo ang asawa mo. Nag-iisip ka ba? Selfish ka. You're like a garbage bunch. Nanggagalaiting ani Limousine. Tsaka itinulak si Dominic. Hindi. Kasi yung garbage kapaki-pakinabang sa lupa. Pero ikaw, wala. Wala ka ng pag-asa. Ani Limousine tsaka hinawakan ng kamay ko at sapilitan akong isinakay sa kotse. Hindi siya kumibo hanggang sa i-drive niya ang kotse niya. Nakalayo kami ng ilang metro mula sa ospital na yon at itinigil niya sandali sa gilid ang kotse. Napapikit siya at sunod-sunod na napabuntong hininga. Hindi ko alam kung anong magagawa ko sa husband mo. Bumalik ka sa kanya kung gusto mo. Aniya tsaka nagdilat ng mata. Ihahatid kita sa bahay na sinasabi ko. Kung gusto mong magstay doon ay welcome ka. Pero kung ayaw mo ay ayos lang din naman. Wala akong ibang sasabihin. Magdesisyon ka ng sarili mo. Habang ako'y gagawa ko ng hakbang ayon sa plano ko. Matagal nang namumuro sa akin ang asawa mong yun. Ipagpaumanhin mo, Maxine.
Ngunit hindi ko mapapatawad ang pangiinsultong ginawa niya sa akin. Kukuha ko ng lawyer. Saad ko. Napatingin siya sa akin. Gusto kong makipag-divorce sa kanya. Ang awa sa kanyang mata para sa akin ay nabakas ko. Ngumiti siya ng tipid. You can choose your path ayon sa gusto mo. Basta maging matibay ka. Kung kailangan mo ng tulong ko, ay nasa likod mo lang ako. Aniya tsaka ginulo ang buhok ko. Pakiramdam ko ay nagbalik ang panahon na nag-aaral pa kami. Tsaka siyang naging sandalan ko noon. Naging taguan ko ng lihim. Mabait si Limousin. Yun nga lang ng panahong iyon ay talagang sa itsura pa ako nagbabase. At hindi ko nakita ang pagiging genuine ng kanyang pagkatao. Sana nga ay siya na lang ang ginusto ko. Pagkahatid sa akin ni Limousin sa maliit na bahay na iyon, na may 2 kasambahay ay umalis na rin siya. Ibinili niya lang ako na matulog ako ng mahimbing at huwag masyadong mag-alala dahil higit na mas mahalaga ang kalusugan ko kaysa sa mga problema. Bagaman ganoon ang sinabi ni Limousin ay hindi ko naiwasan na mapaluha. Mag-isa lang ako sa kwarto, kaya naman ramdam na ramdam ko ang pagiging mag-isa. Ang lalaking akala ko'y makakaramay ko habang buhay, ay siya palang tatraydor sa akin sa hinaharap at naganap na nga. Tinawagan ko si Mommy at Daddy para sabihin sa kanila ang mga nangyari. Umuwi ka na lang dito, dadamayan ka namin ng mommy mo. Basag ang tinig na ani Daddy. Hindi siya umiiyak pero alam kong nagluluksa ang puso niya para sa nag-iisa niyang anak na pinakaiingatan niya. Dad, wag po kayong masyadong mag-alala sa akin. Ako ang pumasok dito, kaya ako rin po ang lulutas. Uuwi po ako dyan kapag okay na ang lahat. Wika ko. Kinuha ni Mommy ang cellphone kay Daddy. Umiiyak ka ba anak? Basag ang tinig na aniya. Mukhang kanina pa rin siya umiiyak. Sabihin mo kay Mommy anak, sabihin mo, para naman kahit papaano ay gumaan ang loob mo. Sunod-sunod siyang suminghot. Mom, stop crying. Okay na po. I know you can't. Anang emosyonal na basag niyang tinig. Hindi ka magiging okay. Kung sana'y nariyan lang ako, ay mayayakap kita mahal ko. Umiiyak na naman na aniya, kaya napaluhan na rin ako. Alam kong naaawa si Mommy sa akin at ganun din ako sa sarili ko. I did my best to be a good wife. I invest time and my heart. Pero niloko niya pa rin ako, Mom. Luha ang saad ko. Marami akong tanong na napakahirap sagutin. Gusto kong itanong sa Panginoon kung bakit ko to sinasapit, Mom. Naging masamang tao ba ako? Naging mahigpit ba akong asawa? I supported him sa mga gusto niya. Kaya't ano pa ang kulang para ganituhin niya ako? Halos mapapiyok na ako. Wala na halos boses na lumabas sa bibig ko. Napakasakit. Sobra. Hindi ko po maipaliwanag, Mom. Napatayo ako dahil para akong kakapusin ng hininga kakaiyak. I want to divorce him. Hindi ko na po kaya magstay sa kanya. Putol-putol na saad ko dahil nga nahihirapan na akong makipag-usap sa kanila. Maxine, anak, kumalma ka muna. Baka mapano ka riyan. Sandali, tatawagan ko si Limo. Sasabihin kong puntahan ka. Nasaan ka ba? Aniya pero hindi ako makasagot dahil iyak lang ako ng iyak. Nagulat ako nang may humila sa braso ko. Napasinghap ako ng sandaling iyon at nasa dibdib na ako ni Limo at mahigpit na nakabalot sa bisig niya. Breathe, breathe Maxine. Aniya, ang isang kamay niya ay hinahaplos ang aking ulo. Sabi ko na kaya pala ayaw akong paalisin ng kotse ko kasi iiyak ka ng ganyan. Bulong niya. Kinuha niya ang phone ko. Hello Tito, this is Limousin. Nothing to worry. Ako na ang bahala sa anak niyo. Magpapahinga na po muna siya. Aniya tsaka pinatay ang linya. Patuloy na umagos ang luha ko, pero tahimik dahil nahihiya ako kay Limousin. Pwede kang umiyak sa akin, huwag ka nang mahiya. Aniya pa habang hinahaplos ang buhok ko. Kung minsan may mga bagay talaga na kailangang mawala. Bago natin ma-realize yung totoong pagmamahal. Kasi may dumarating para magparamdam nun para sa atin. Aniya at binitawan niya ako at iginiya pa upo sa kama. Kukuha ko ng maiinom, okay? Lumabas siya at kaagad di na bumalik.
Iniabot niya sa akin ang tubig na kaagad ko namang ininom. Magpahinga ka na. Ako na muna ang bahala. Kung okay ka na, papupuntahin ko yung lawyer na kukunin ko para sa'yo. Aniya pa kaya tumango ako. Alis na ako. Yun lang ang sinabi niya bago umalis. Limousine's point of view. Bumalik ako ng ospital. Alam na ni Maxine kaya hindi ko na din kailangan pang magpanggap. Sa ilang taon na pag-alis ko sa probinsya, akala ko'y nakalimutan ko na siya. Ang pagdating ni Michelle sa buhay ko ang bumulag sa akin noon. Akala ko okay lang ang lahat. Okay lang na masaktan ako. Pero iba na ang usapin kay Maxine. She is the most important to me. Hindi ako papayag na ganun-ganun na lang. Hindi ko na kinailangan pang pumasok. Dahil nakita ko si Michelle na palabas ng ospital. May mga dala siyang gamit. Dumiretso siya sa kotse na hula ko ay kay Dominic. Bumaba ako sa kotse ko at nilapitan ko siya. Limousine. Tawag niya sa akin. Mag-usap tayo. Saad ko sa kanya. Saan? Luminga ako at nakakita ko ng coffee shop sa kabilang side ng highway. Doon na lang. Turo ko tsaka ako nanguna sa paglalakad. Kaagad na hiningi ng waiter ang order namin. Ano ang gusto mong pag-usapan? Aniya pagkaalis ng waiter. Kung plano mo akong sumbatan, please, masakit na ang ulo ko, Limousine. Aniya, nakakaawang itsura niya. Mahirap makipag-domino, hindi ba? Ngayon mo lang na-realize na hindi ka kayang piliin ang taong akala mo'y mahal ka. Ngumisi ako. Limousine, kasalanan ko to. Aminado naman ako kaya hindi mo na kailangan pang isampal sa akin. So please. Aniya. Okay, let me direct to the point. Babawiin ko lahat ng utang niyo sa akin. Walang emosyon na saad ko. Tutal, binastos na rin naman nila ako. Ganoon na rin ang gagawin ko. Ano? Huwag naman ngayon Pinapagamot ko pa ang anak ko. Michelle, nung nakiusap ako magstay ka dahil lahat naman handa akong gawin, pinagbigyan mo ba ako? Hindi, di ba? Kaya bakit kita pagbibigyan? Saad ko. Nasabi na sa akin lahat ni Dominic. Kung ginagawa mo to dahil kay Maxine, please, kung gusto mo luluhod ako para lang bigyan mo ko. Kahit isang buwang palugit. Maawa ka, Limo. May pinagsamahan din tayo kaya... Shut up! Putol ko sa kanya. Ang unfair nyo, no? Nanggagalaiting saad ko. Kayo, malaya niyong gawin ang gusto nyo habang kami. Kailangan pa naming magpaalam bago namin kayo gantihan. Singhal ko. Tumayo ako kasabay ng pagdating ng waiter. Tapos na ako, Michelle. Sinabi ko na ang dapat kong sabihin. At walang pakiusap na makakapagpahinto sa akin. Dalawa ko kayong pababagsakin. Wika ko tsaka ko ibinagsak ang 1,000 piso sa mesa. Iniwan ko si Michelle sa loob. Nag-drive akong muli ng kotse at dumiretso sa bistro. Hindi pa ganoon kadilim sa loob dahil 3:00 pa lang ng hapon. Pero puno na ng panauhin sa loob. Ganito kabenta ang bistro ni Archie. Agaw pansin ng babaeng nasa counter. Sa pagkakaalam ko, ayun ang inaalagaan ni Archie. Kaya nga hindi niya na maasikaso ang Bulacan. Governor kasi siya doon. At si Kina lang talaga ang inaasahan niya. Ang kanang kamay niya. Oh, nandito ka rin. Napalinga ako kay Nigel. Isa ko pang malapit na kaibigan. Mestizo siya pero 5'9" lang ang height. Kaya siya ang pinakamababa sa amin. Huhulaan ko. May problema ka, no? Natatawang saad ko. Umirap siya. Hanapin na lang natin si Archie. Suwestyon ko dahil hindi din maganda ang mukha ni Nigel. Tulad ko, mukhang may dinaramdam din. VIP ang table na kinuha namin tulad ng dating gawi. Wala pa noon si Archie dahil may mga inasikaso daw sabi ng manager ng bistro. Pero maya-maya ay dumating din. Ano na namang ganap at nandito kayo? Ani Archie. Siyempre, may mga desisyon akong gusto kong gawin. Kayo muna ang tatanungin ko. Sagot ko. Bala kong bawiin ang lahat ng investment ko kina Michelle. Tapos na naman ang kontrata ko sa kumpanya nila. No hurt feelings? Ani Archie. Medyo naguluhan ako at mukhang naintindihan naman niya kaagad. I mean, pure negotiation. Hindi mo babawiin dahil sa kataksilan niya sa'yo. Ani Archie. Alam mo kasi,
Hindi lahat ng paghihiganti nag-work. Better to trust God in everything. Because the best revenge is to not revenge. Wika ni Archie. Napalabi ako. Hindi ako nakasagot lalo at dumating na ang order namin. Nasa tabi niyo ako. Mabuting ilayo niyo na ang paningin niyo sa akin. Istriktong wika ni Archie kaya napangiwi ako. Yung babae kasi ni Archie mismo ang may dala ng order namin. Pwede ka bang i-table? Nabuboring kasi ako dito. Nanggalaiti kaagad ang mata ni Archie sa tanong ni Nigel, pero hindi niya naman pwedeng ipakita na naiinis siya. Napaka-possessive. Hindi po eh, may nauna na kasing mag-table sa akin. Marahang sagot ng babae. Maamo ang tinig niya. Ganun ba? Sayang naman. Yun na lang ang nasabi ko, para naman kahit papaano ay makabawi ako kay Archie. Natapos ang pagkukwentuhan namin, naiisa lang ang payo nila. Kunin ko ang dapat na sa akin, at ang mas dapat na maghiganti ay yung talagang nawalan, which is Maxine. Binigyan din ako ni Nigel ng abogado na makakatulong kay Maxine. Kaya lang hindi na ako ganoong nakapagtanong dahil lasing na siya, habang si Archie ay iniwan na rin kami. Pag-uwi ko sa bahay ay nandoon at naghihintay ang kasambahay. How is she? Tulog na po. Kumain na ba? Tanong ko habang inaakyat ko na yung hagdan. Kaunti lang po. Dinig kong aniya, kaya hindi ko na siya nilingon. Hindi naman nakalak ang kwarto niya, kaya nakapasok ako. Nakapantulog na siya habang yakap ang unan at nakatagilid. May ilang hibla ng buhok sa kanyang muka, kaya't iginilid ko iyon para makita ko ang maamo niyang muka. I'm sorry. I failed to protect you. Nahuli ako ng dating. Wika ko. Nagsinungaling ako nang tanungin ko kung may asawa na siya. Ang totoo kasi ako ang unang nakaalam na ikakasal na siya. Kaya nga pinush ko nang mapasagot si Michelle para lang makamove on ako sa kanya. Pangit man pakinggan, but I used her as a rebound. Pero totoong minahal ko si Michelle. Nahulog ako sa kanya kung kailan may iba na pala siyang kinahuhumalingan. Sayang lang dahil hindi ko kinilala kung sino ba ang asawa ni Maxine. Kaya huli ko nang nalaman na iisa lang pala ang gumago sa akin. Be strong. I'm on your back, no matter what. Saan ko? Sandali ko lang siyang binantayan matapos ay umalis na rin ako. Marami pa akong kakaharapin sa kinabukasan, kaya't mas kinailangan ko ng lakas. May guest room naman kaya doon na lang ako tumuloy. Mukhang hindi ko na rin kasi kakayanin pang mag-drive. Sir, hindi po dyan natulog si Sir. Naririnig ko ang tarantang tinig sa labas ng kasambahay ko. Idinilat ko ang isang mata ko. Dala ng alak ay hindi ko na pala na isara ang pinto ng guest room. Sir, huwag po kayong pumasok. Ikagagalit ho ng gusto ni Sir. Bakit? Sino bang narito sa room niya? Narinig ko ang tinig ni Nigel, kaya napabalikwas ako ng bangon. Nagmamadali akong lumabas at inabutan ko nga si Nigel na hawak ang doorknob ng kwarto kung saan naroon si Maxine. Akmang pipihitin niya na iyon. Stop it! Pasigaw na saad ko, kaya nabaling sa akin ang atensyon ni Nigel. Naningkit ang mata niyang singkit na. May tinatago ka sa akin oh. Nakataas ang kilay na aniya. Anong misteryo ang bumabalot sa kwarto mo? Nangahamon na aniya. Akmang bubuksan niya na iyon nang matulak siya dahil sa pagbukas noon, kaya't napilitan siyang bitiwan ng doorknob. Nagsalubong ang mata namin ni Maxine, pero nabaling ang paningin niya kay Nigel, kaya kaagad akong humarang. Matinik kasi sa babae ang walang hiyang si Nigel na to, kaya't iba rin ang nag-iingat. Ayoko mang sabihin, nakakahiyaman, pero dapat ako ang mauna sa pila kung sakaling iiwan ni Maxine ang asawa niya. Maxine? Kunot noong aniya. Nagtaka kong kaagad. Kung mamalasin ay mukhang magkakilala na nga silang dalawa. Umalis ka nga kasi dyan, nag-uusap kami eh. Saad pa ng walang hiya kong kaibigan nang hawiin niya ang mukha ko. Ano ba? Igalang mo nga ako? Singhal ko kay Nigel. Bakit nasa bahay mo to? Nanggagalaitin niyang saad sa akin, kaya tumaas ang kilay ko. Bakit naman hindi? May something ba sa kanila? Limusin, kinakausap kita. Itinakas mo ba to sa asawa niya? Nigel, hindi ganun. Saad ni Maxine. Ano nga?
May ibang babae si Dominic. Nagbaba ng tingin si Maxine. Teka nga muna, ako'y hindi na makasabay sa inyo eh. Bakit ba ganyan kayo mag-usap? Naiinis na saad ko. Because we're cousin. Tamad na tumingin sa akin si Nigel. Para ba kay Maxine yung lawyer na kinukuha mo? Saad din ni Nigel kaya tumango ako. Ang walang yun. Akala niya ba talaga ay mas makapangyarihan ng pamilya niya? Nanggagalaiting ani ni Nigel. Sa aming tatlo ay mas nagbuka pa akong third wheel. Si Nigel na rin kasi ang nag-alalay kay Maxine pababa. Naroon na rin si Attorney Fontas. Lahat daw ng kaso ay naipanalo na nito. Ano po ba ang plano niyo, miss? Ani Fontas kay Maxine. Kung ipagsasawalang bahala ninyo ang kalahati ng properties ng husband niyo, ay tiyak na mapupunta sa inyo. Ex-husband. Pagtatama ni Nigel, mas galit pa siya kaysa kay Maxine. Pabor sa akin. Kung kakasuhan naman po natin sila, ay pareho silang makukulong. To be clear po, ay hindi pa kasi naipapasa ng Senado ang divorce, kaya medyo mahihirapan at matatagalan tayo. Ani Fontas. Dadalhin ko sa ibang bansa si Maxine para doon i-process ang divorce niya. Ani ni Nigel. Mas problemado pa siya kaysa sa akin, pero pabor pa rin iyon sa akin. Sir, ipapaalala ko po ulit. Kailangan pong magkasama ang both camp kung ipaprocess ang divorce. Ani Fontas. Nang hindi na natiis ni Nigel, ay hinila niya ang collar nito. Sabihin mo nga, kakampi ba kita o ano? Nawawala na ng pasensyang saad ni Nigel, kaya napangiwi si Fontas. Sir, I'm just saying the truth. Depensa naman ito. Kung ganun, ipapapatay ko na lang siya. Salubong ang kilay na ani ni Nigel, kaya napahawak si Maxine sa kanya. Nigel, no, hindi ko hahayaang makialam ka dito. Kaya ko na to. Kung sakali ay tatawag ako, kung kailangan ko ang tulong mo. Just let me stand on my own feet. Tumigil lang si Nigel sa pakiusap na iyon ni Maxine. Sige. Tumingin siya sa akin. Sa'yo ko ay pagkakatiwala yan. Alam kong kahit hindi mo sabihin sa akin, sa style pa lang ng pagsiselos mo sa akin ay may gusto ka na kay Maxine. Masungit na aniya na talagang kinahiya ko. Hindi ko pa nga nasasabi kay Maxine ay pinangungunahan na niya. Nigel! Banta pa ni Maxine sa kanya. Kami na lang ni Attorney Fontas ang mag-uusap. Saad niya. Kinailangan ko na ring magpaalam kay Maxine dahil may sarili din akong lakad. Ikaw ayus-ayusin mo. Pag-move onin mo muna yung pinsan ko bago ka dumirada. Singhal niya sa akin na kiningiwi ko. Tumigil ka nga, alam ko ang gagawin ko ni Nigel. Sarili mong asikasuhin mo. Pawala ka na sa kalendaryo pero tignan mo. At wala ka pang napipisil na magiging girlfriend mo. Umirap ako na ikinanguso niya naman, kaya napatawa ko. Normal na sa amin ang ganitong klaseng biruan. Halos dekada na rin kasi ang binilang ng aming pagkakaibigan nila Archie. Sumabay kami sa kanya-kanya naming kotse at nagkawayan pa bago maghiwalay. Dumiretso ako sa bahay nila Michelle. Welcome din naman ako dito, kaya't hindi na ako hinarang ng guard. Katakatakang walang tao sa labas. Madalas kasing ganitong weekend ay nasa labas ang mommy at daddy niya habang lumalanghap ng sariwang hangin at nanonood ng mga lumilipad na ibon sa kalangitan. Palapit na ako noon sa bahay nila nang marinig ko ang malakas na sigaw ng daddy ni Michelle. Napakatanga mo kasi. Pumatol ka sa may asawa. Ni hindi mo man lang kinilala ng maayos yung hayop na lalaking yan. Ipinagpalit mo si Cross dyan sa walang hiyang yan. Daddy, you can't blame me. Nagmahal lang ako. Giit ni Michelle. Alam kong umiiyak siya. Hindi ko maiwasang matawa. Damn your feelings, stupid daughter. Sigaw na naman ang daddy niya, kasabay ng malutong na sampal na narinig ko. Diyos mio, huwag mong saktan ang anak mo. Wika naman ng mommy niya habang humahagulhol si Michelle. Huwag saktan, dahil sa pagmamahal na yan, nasaan ang ama ng apo ko? Tumaliko din sa kanya. Anong kahihinat na natin dito? Alam niyong nakasangla kay Cross ang lahat ng lupain natin. May utang pa tayo sa kanya. Daddy, kayang ibalik ni Dominic lahat ng yun. Matalino siya at mapera din. Umiling ako. Lahat talaga ng tao ay nakadepende lang sa kapal ng bulsa.
Pinapanood ko sila habang nakasandal sa pinto. Boba! Palibhasa kasi wala kang alam kung hindi ang pagmomodelo mo. Kaya pakitaan ka lang ng makapal na pera. Akala mo mayaman na. Yung Dominic na pinagmamalaki mo ay under lang ng 3. Si Archie ang governor ng Bulacan. Yung si Limousine Cross na iniwan at niloko mo. At si Nigel Vanguard ang pinsan ng babaeng inagawan mo. Tingin mo, pag-aaksihan ka nilang gantihan? Hindi. Wala silang ibang gagawin kundi kuhanin ang yaman na pinahiram nila sa atin at sa Dominic mo. Napasinghap si Michelle, kasabay noon nang mapansin niya ako. Limousine? Nangihinang ani Michelle. That time is running. Tapos na ang palugit. Saad ko. Alam kong alam nila ang ibig kong sabihin. Milapitan ako ng daddy ni Michelle. Limousine, alam mong may pinagsamahan tayo. Pakiusap. Huwag muna ngayon. Tito, masyado nang mahaba ang palugit na naibigay ko. Sapat na yun para kuhanin ko ang para sa akin. Wika ko pero lumuhod siya at hinawakan ang kamay ko. Nagmamakaawa ko sa'yo. Maawa ka sa amin. Hindi ko hinihiling na gawin mo yan. Babawiin ko lang yung sa akin. Yun lang. Tumingin ako kay Michelle na sunod-sunod na pumapatak ang luha. Siguro'y naaawa siya sa daddy niya. Pero may mga desisyon talagang hindi na maibabalik pa. Hindi na ako nagsalita at umalis na. Nasatisfied ako sa mga narinig ko, kaya hindi ko na kailangang magsayang pa ng laway. Dominic point of view. Ano? Wala pa ba? Hindi pa ba tumatawag ang mamaksi ninyo? Saad ko habang natutuliro. 3 araw na akong walang tulog at hindi ko alam kung paano ko papahingahin ang sarili ko. Ang mga kamay ko ay nanginginig, habang ang labi ko ay namumutla na. Malaki na rin ang eyebags ko. Sir, wala pa rin po pero may naghahanap po sa inyo. Saad ng kasambahay. Bigla akong nabuhayan. Nagtatakbo ako palabas. Walang tao sa sala kaya lumabas ako. Natanaw ko sa kalsada ang kotse ng hindi ko kilala, kaya lumabas ako. Mabait ang asawa kong si Maxine. Kaya alam kong hindi niya ako magagawang saktan. Lumabas ako ng gate at nakita ko si Nigel. Nakangiti siya. Mukhang wala pang ideya kung anong nangyayari sa amin ni Maxine. Dude, what are you doing here? Ngunit ganoon na lang kabilis nang suntukin niya ako sa mukha na kinabiling ko. Napaatras ako at talagang sumakit ang pangako. Akala mo ba wala akong alam? Gago ka. Hindi ako nakikialam sa mga pinagagagawa mo sa pinsan ko. Dahil usaping mag-asawa yun. Pero ang magtaksil sa kanya, at worst ay magkaanak pa, ay hindi katanggap-tanggap. Gago ka. Nang gagalaiting aniya, nilabas niya ang papel at hinagas yon sa mukha ko. Listahan niya ng utang mo at ng tatay mo. Kung dati tinutulungan pa kita, ngayon, isa ako sa tutuligsa para maghirap ka at ang buong pamilya mo. Aniya tsaka pa ako iniwan. Sunod-sunod akong napamura. Kinuha ko yung papel at binasa. Nanginig ako at nanghina nang makita ang napakalaking utang ni Daddy na nakapangalan sa akin. Pinalayas ko ang mga kasambahay ko at isa-isa kong pinagbabasag ang mga gamit sa loob ng bahay. Nagbabakasakali ako na mapawi kahit kaunti ang galit ko. Dahil sa isang pagkakamali ay halos wala nang matira sa akin. Hingal na hingal ako nang mapasalampak ako sa sahig. Nakababa ang aking paningin. Napakabigat ng daladala ko. Nag-angat lang ako ng paningin nang marinig ko ang pagbukas ng pinto. Naroon si Maxine kasama ang isang lalaki, mukhang lawyer. Tinignan niya ako pati na mga gamit na nagkalat sa sahig. Nakita kong tumingin siya sa mukha ko na may pasa. Maxine, saad ko sa kanya. May gusto lang akong sabihin sa'yo. Yun lang, Dominic. Naupo siya sa sofa na may mga kalat. Bagsak ang balikat ko na naupo sa katabing sofa. Sabihin mo na. Hindi kita sasampahan ng kaso, pero gusto ko nang makipaghiwalay. Aniya na dumurog ng husto sa puso ko. Nangilid ang luha ko nang tumingin sa kanya. Lalo pa akong nasaktan nang wala akong mabakas na emosyon sa kanyang mata. Maxine, tawag ko sa kanya. Sinabi ko na ang dapat kong sabihin. Hindi na ako babalik, Dominic. Tapos na ang pagtitiis ko. Maxine,
Hindi ko naman pakikisamahan si Michelle eh. Aksidente lang ang lahat. Wala kayong anak kung aksidente lang yun. Kahit anong sabihin mo, hindi mo na mababago ang mga nangyari. Nagloko ka at niloko mo ko. Maxine, maawa ka. Hindi ko alam kung saan ko sisimulan ang sarili ko. Maawa ka. Ayusin natin to, please. Hindi na pwede, Dominic. Ubus na lahat ng meron ako para sa'yo. Ipagpatuloy mo ang buhay mo sa paraan kung paano mo gustong mabuhay. Habang ako'y ganun din. Salamat sa lahat. Palagi kang mag-iingat. Tumayo siya at alam kong hindi ko na siya mapipigilan. At baka ito na ang maging katapusan ng lahat. At ayokong mangyari yun. Maxine, nanunuyo ako, please. Sarado na ako para sa'yo, Dominic. Biglang naging emosyon ang tinig niya. Tinignan niya ako. Akala ko, ako ang may diferensya. Ako ang may mali, kaya hindi mo ko mabigyan ng atensyon. Akala ko kasalanan ko, pero hindi. Dahil natural ka palang ganun. Dahil simula pa lang sa una, ay hindi mo naman pala ako minahal. Pero huwag kang mag-alala. Lahat ng pagmamahal at pag-aalaga na pinakita ko sa'yo, totoo lahat ng yun hanggang sa huli. Kaya wala akong pagsisisihan na iwanan kita ngayon. At least I did my best para sa marriage life ko na hindi naman pala para sa akin. Tuluyang bumagsak ang luha ko nang tumalima siya sa akin at hindi na ako nilingon pa. Napakasakit, walang kasing sakit. Sumigaw ako pero pakiramdam ko ay hindi nababawasan ng sakit na nasa puso ko. Ganito ba ang pakiramdam? Ganito ba kasakit nang malaman niyang may iba ko? That I got betrayed her? Ibinagsak ko ang aking katawan sa sahig. Hindi ko alintana ang mga basag na figurin na nahigaan ko. Pakiramdam ko ay walang buhay ang katawan ko. Namamanhid ako at nangihina ng gusto. Ang mga daliri ko lamang ang naigagalaw ko. Siguro'y dulot ng kawalan ng tulog at sapat na pagkain. Kaya ako nagkakaganito. Kasi, luto lang ni Maxine ang gusto kong kainin ngayon. Kandungan niya lang ang gusto kong higaan. Mga haplos niya lang ang gusto kong maramdaman. Maxine. Tawag ko sa kanya. Maxine, tulungan mo ko. Maxine. Pahina ng pahina ang tinig ko. Maging ang mata ko ay unti-unti nang nangihina. Hanggang sa sakupin ako ng tuluyan ng dilim. Maxine's point of view. Nagdesisyon akong umuwi na lang sa probinsya kaysa magstay pa sa Maynila. Naglibang ako doon kasama si Daddy. Sinarado ko ang puso ko para sa lahat dahil mas gusto kong mahalin muna ang aking sarili. Si Limusin naman ay nagstay pansamantala sa Maynila para ayusin ang mga dapat niyang ayusin doon. Kung minsan naman ay nagme-message sa akin si Dominic. Pero kahit anong suyo niya, ay hindi ko na siya tinanggap pa hanggang sa lumipas ang 3 taon. Attorney Fontas? Saad ko nang pumasok siya sa bahay kasama si Nigel. Tito, ani ni Nigel tsaka yumakap kay Dad at Mom. Mabuti ay napapasyal ka. Ani Daddy kay Nigel. Mas maigi pong sa labas tayo magkwentuhan. May istorbo lang natin sila. Ani ni Nigel patungkol sa amin ni Attorney. Hinintay muna namin silang makaalis bago kami mag-usap ni Attorney Fontas. Inilapag niya ang medyo makapal na mga papel sa lamesa. Hindi na nagpaparamdam si Dominic sa inyo, tama ba? Tanong niya sa akin kaya naman tumango ako. Ilang linggo na rin na hindi ko pinapansin ang mga messages niya. Yun ay dahil nasa ibang bansa na siya. Personal niya akong pinuntahan at nagpaalam sa akin. At yun nga din ang pagkakataon na iniabot niya sa akin ang mga papel na ito. Ano yan? Tanong ko. Bilang paggalang sa inyong marriage contract, ay hinati niya ang kanyang mga properties para ibigay sa inyo. Pinapasabi niya rin na hangad niya ang kasiyahan niyo. Minabuti niya na rin na pumunta sa ibang bansa para doon personal na mag-file ng divorce paper. Ipinangako niyang pipirmahan niya iyon oras na bumaba at ipapadala kaagad sa inyo para tuluyan ng may pawalang bisa ang inyong kasal. Marami siyang utang, hindi ba? Sana'y binayaran niya na lang yun at hindi na niya ako hinatian pa. Magtatrabaho daw siya para bayaran ng mga yun. Tungkol naman kay Michelle at sa anak nila. Ikinalulungkot ko ngunit, binawian din ng buhay ang anak ni Michelle dahil hindi nito nakayanan ng stage 4 na dengue. Nasaluko ang aking labi. Alam kong parte ito ng karma sa kanilang dalawa.
Ngunit hindi ko na naisin na madamay ang kaawa-awang anghel na iyon para magbayad ng kanilang kasalanan. Nang mga sandaling iyon ay nakaramdam ako ng matinding awa para kay Michelle. Kung ano bang nararamdaman niya sa ngayon. Kung nagsisisi na ba siya sa pagnanakaw sa asawa na ginawa niya sa akin. Alam mo na, she died, Maxine. Saad sa akin ni Nigel ang magkaroon kami ng oras na magkwentuhan. Pag-alis ni Attorney Fontas. Pero hindi mo dapat sisihin ang sarili mo dahil wala ka namang kasalanan. Hindi hinayaan ng Diyos na mabuhay ang batang yun dahil bunga siya ng pagtataksil ng 2 tao. Saad ni Nigel habang tinatapik ang likod ko. Tinignan ko siya. Si Limousine, wala pa rin siyang pag-asa sa'yo? Ani ni Nigel. Sinabi ko na, huwag mong pakikialaman ang boundaries namin ni Michelle. Sabay kaming napalingon ni Nigel sa tinig na iyon. Pakiramdam ko ay panibagong limousine na naman ang aking nakita. Brown na kasi ang buhok niya at mukhang mas pumusyaw siya ngayon. Naging mas bulk pa ang katawan niya. Ang arte mo, ikaw na nga itong tinutulungan eh. Ani ni Nigel kaya napatawa ko. Siya, tutulungan ko na lang muna si Tito na mag-ihaw doon. Nakangiti kami ni Limousine nang iwanan kami ni Nigel. How are you doing? Aniya sa akin. Doing good, still on healing. Nakangiting wika ko. That's good to know. Mas gusto kong maghintay ng matagal. At least alam ko nang hindi mo siya maaalala. Oras na pinapasok mo na ako sa buhay mo. Pinakikilig na Aniya sa kanyang sarili. Salamat sa'yo. Salamat sa mga nagawa mo para sa akin. Wika ko. May sinabi si Nigel sa akin. Namatay yung bata. Bigla ay naging seryoso si Limo. Pinuntahan ko si Michelle. Isa siya sa mga inasikaso ko. Kaya hindi ako agad nakauwi. Ayokong kainin ka ng guilt mo. Kaya ginawa ko ang lahat. Wala akong damdamin para kay Michelle. Kung baka ginawa ko lang yun para sa'yo. Gumastos din ako ng malaki at itinakbo ang batang yun kung saang ospital. But still, kinuha pa rin siya. Malungkot na wika ni Limousine. Tinignan ko ang sincero niyang pagkukwento hanggang sa yakapin ko siya ng mahigpit. Alam kong nagulat siya ng bahagya. Salamat sa'yo. Maraming salamat, Limousine. Saad ko. Naramdaman ko ang dahan-dahang pag-akyat ng kanyang kamay at marahang pagtapik ng paulit-ulit sa aking likod. Sana noon pa lang ikaw na ang ginusto ko. Sana wala ako sa sitwasyong to. Huwag mong sabihin yan. Naniniwala akong nangyayari ang lahat ng bagay dahil sa kanya-kanya nitong dahilan. Marahil, malalim din ang dahilan kaya hindi tayo pinagtagpo kaagad. Siguro'y pinagtitibay ka pa ng Diyos dahil mas malaking pasanin ang nag-aantay sa'yo. Aniya pa. Si Michelle, ano ang lagay niya? Michelle is on rehab. Sobrang dago kang dinanas niya. Naghirap ang kanyang mommy at daddy. Kaya naman kailangan kong personal na maglabas ng pera para maidala siya sa rehab. Tinalikuran siya ni Dominic matapos itong makapagkwento na ikaw talaga ang mahal niya. Pero hindi pa daw nagtapos ang paghihirap ni Michelle. Dahil nga binawi sa kanya ang anak niya. Halo-halong depresyon ang natamo niya. At the same time, ay nawala siya ng tuluyan sa kanyang sarili. Nakakaawa ang sinapit niya. Saad ko at tumango naman si Limousine. Hinawakan niya ang magkabila kong pisngi. Kaya ikaw, tibayan mo ang loob mo. Marami kaming nagmamahal sa'yo. Tulad ko, nandito lang ako palagi sa likod mo. Aalalayan kita sa abot ng aking makakaya. Hanggang sa tuluyan ka nang maging okay at papasukin ako yan sa puso mo. Sa pagkakataong to, iingatan na kita, Maxine. Hindi na ako papayag na makuha ka pa ng iba. Ani Limousine. Itigil nyo na yan, kakain na. Nakasimangot na ani ni Jal, kaya napatawa kami. Napakapait mo no, mag-asawa ka na kasi. Singhal pa ni Limousine. Pumasok kami sa loob, puno ng pagkain sa mesa. Siguro ay nasabi ni Nigel na nandito si Limousine. Talagang gustong-gusto ni Daddy si Limousine, kaya lang ay ayaw niya naman akong i-pressure. Kumain na kayo. Nakangiting ani Mommy. Nakakatuwang kasama ko ang magulang ko sa pagbangon ko. Hindi nila ako iniwan. Mula nang umuwi ako rito, ay hindi ko naramdaman ang pagiging matamlay. Palagi silang masaya. Malaking bagay para malibang ako
at tuluyang limutin ng lungkot. Pinaghain ni Mommy si limousine. Mabutit na isipan mo nang umuwi. Wika naman ni Daddy habang nakahawak sa kanyang kutsara at tinidor. Sinadya na nagsisimula na rin kumain. Medyo nararamdaman ko na po kasing namimiss niyo na ako. Kakamot-kamot sa ulo na saad ni Limo kay Daddy, kaya napatawa ito. Nakakalumbay din dahil wala ka. Ang mga tauhan mo ay hinahanap ka. Pati mga anak nilang dalagay itinatanong ka sa akin. Lihim akong napasimangot. Abay, ito ang si Maxine ko hindi po pwedeng pakitaan ng lungkot. Kasama din yata sa nakakamiss sa'yo. Ngayon pa nga lang sinasabi ko na, dapat palagi itong nakangiti. Palagay ko ikaw na lang talaga ang kailangan nito para bumalik sa dating saya. Dad! Pigil ko sa kanya. Ako na lamang ang nahihiya sa mga pinagsasabi ng tatay ko. Huwag po kayong mag-alala. Hindi niya naman po kailangan mag-antay sa akin. Palagi akong narito para sa kanya. Birong saad ni Limousine na ikinatawa ni Mommy at Daddy. Dapat nga hindi ko na ipagtaka ang bagay na iyon. Dahil noon pa man ay si Limousine na talaga ang gusto nila. Ako lang itong choosy, kahit naman hindi ganoon kaganda. Wala kaming maayos na relasyon pero alam kong nandyan palagi si Limousine para sa akin at sa ngayon ay masaya na ako doon. Handa akong maghintay, Maxine. Aniya matapos naming kumain. Inaya niya kasi akong maglakad-lakad para makapagpababa ng pagkain. Hindi mo kailangan magmadali para mag-heal. Gusto ko ring makita kang bumangon sa sarili mong pagkakadapa. Alam kong masyado pang maaga, Limo. Ikaw na ang nakasama ko mula pa nung una at ipinagpapasalamat ko dahil nakilala kita. Hindi ko sinasabing ready na ako magmahal ulit dahil ilang buwan pa lang, pero sana ikaw na lang ang makasama ko. Sinserong saad ko. Huminto siya sa paghakbang at tinawakan ng kamay ko. I'll promise that I'll never betray you. Lumapit siya sa akin at tinagka ng noo ko. Pipiliin kita sa mga sandaling hindi ka nakapili-pili. Mamahalin pa rin kita sa mga panahong hindi ka nakamahal-mahal. Dahil ang totoong pagmamahal ay hindi lamang binubuo sa kilig, kundi sa respeto at pagpapahalaga sa taong pinili mong makasama. Simula pa lang nung una at ikaw na yun. Ikaw ang pipiliin kong makasama, Maxine, hanggang sa huling buhay ko. Hindi ang aking salita o papel ang magpapatunay noon, kundi ang aking aksyon bilang tapat mong kapareha sa mga sandaling okay ka na. Sinserong ani Limousine, kaya mahigpit ko siyang niyakap. Yakap na alam niya ngayon pa lang ay pinagpapasalamat ko na sa kanya. Wakas.